Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga dito sa bahay sambahan at sa mga nasa bahay, nasa online. Magandang gabi. Napagaganda ng ating prelude ngayon, ano po? Tupang ligaw. Kahit maligaw, nakita pa rin, natuntun niya ang tamang daan papunta kay Kristo. Amen. Hindi tulad na pinakamahalagang araw ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas, ano po? Sa pizza 25 ng Pebrero. Ngayon, anibersaryo ng EDSA People Power, ano po? Si kinahaba-haba daw ng 40 years na nangyari ang EDSA. Sabi nila, marami ang corruption. Dapat nagbago na ang ating bansa. Lalo pang lumala. Yeah. Hindi tulad ng tupa na nanambalik sa ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko kayo tumayo. Tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa panahon na kami muling dudulog sa inyong dakilang trono sa pagsamba. Nawa higit namin makilala at maranasan ang inyong pagkalinga. Salamat sa presensya na nagbibigay gabay sa aming kalagitnaan. Nawa ang banal na Espiritu ang maghimok, buksan ang aming puso't isipan sa pag-unawa. At ibuhos ninyo sa amin ang mga biyaya at pagpapalang espiritual, maging sa mga nasa online. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin ang aming puso. Bigyan ninyo ng talent at husay ang lahat ng gaganap sa gawain upang magbigay kapurihan kami sa inyo, Panginoon. Ang mga kapatiran patungo pa rito, inyo pong ingatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, tayo po'y magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Atin pong awitin, dakila ang iyong ngalan. Tanging
magkamustahan sa pamamagitan ng pagkakamayan habang inaawit natin Do Right. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never wrong. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right. Tayo po ay magsiupo. At tayo naman po ay dadakaw sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Baptist Church Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday sa Church Auditorium. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship team, March 1. Pareho ba ang labi at ang puso? Ito po'y matatagpuan sa Mateo chapter 15 verse 7 to 8. Each one bring one every Sunday. Adult Sunday school class every Sunday 3 p.m. at Begonia Room. Lord's Supper every last Sunday of the month after Adult Sunday school class. Weekly worship service, Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible study, San Mateo Rizal every Saturday. Worship service, Taytay Rizal every Saturday. Taytay Ministry House-to-House Bible Studies and Dinner Fellowship every Tuesday. Go Ye Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. First time visitor Sundays, March 29, 2026 every last Sunday of the month. And 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary 2026 Giving Commitment. At tayo po'y magsitayo para po sa ating awitin, Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you.
tayo magsiupo. At para po sa preaching, atin po tawagin si Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa atin lahat. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ating pag-aaralan, namatay sa kayabangan. Opo. Namatay sa kayabangan. Totoo po, maraming namamatay sa kayabangan. Unang-una na, pagka bumili kang bagong motorsiklo o mga kotse, ipinagyayabang. Maraming sumisimplang patay. Patay. Ano? Hindi lang yun, marami pang iba. Makikita ang ating teksto sa Gawa, Kapitulo 12, versikulo 20 hanggang 24. Salita natin basahin ang ating teksto. Inaniyahan ko kayong tumayo sa pagbasa ng ating teksto. Ako sa 20, kasunod kayo sa 21, sabay-sabay tayo sa 24. Sabi nga dito sa ating teksto, at galit na galit nga si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, at sila'y nangagkaisang pumaroon sa kanya, at nang makaibigan na nila si Blasto na katiwala ng hari, ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo sapagkat ang lupain nila ay pinakakain ng lupain ng hari. 21. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. 23. Sabay-sabay sa 24. Datapwat lumago ang salita ng Diyos at dumami. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Biblia. Tayo munang manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mga salitang aming binasa, na aming pagtutuunan sa pagsamba, maging paalaala na ang pagmamataas ay may kaakibat na parusa. Nawa itoon ang aming puso ang mga makalangit na pananaw upang maligtas sa galit ng Diyos. Kayo ang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ninyong himukin na magpakumbaba at sumagana ng inyong biyaya. Bigyan po ninyo ng kaalaman at katatagan ang inyong lingkod. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. Ano pa? Namatay sa kayabangan. Ano pa? Maaari, isa sa pinaka mapanganib na kasalanan ay yaon madalas hindi agad napapansin. At marami ang galit dito. Kaya madalas namamatay ang mga nagtataglay nito, ang kayabangan. Hindi ito laging hayag. Opo, hindi hayag. Minsan ay nagkukubli ito sa tagumpay. Minsan naman ay nagkukubli sa papuri. O kaya ay nagkukubli sa kapangyarihan. Kapag ang tao sanay ng itaas, ano po? Dumarating ang sandaling nakakalimutan. Nakakalimutan niya kung sino ang tunay na dapat itaas. Okay. Dito sa ating teksto makikita natin ang isang hari na umakyat sa rurok ng papuri ng tao. Ngunit bumagsak sa bigat ng paghatol ng Diyos. Ang kwento ni Herodes ay hindi lamang babala. Hindi lamang babala sa mga makapangyarihan, kundi paalaala sa bawat pusong ayaw magpasakop sa Diyos. Gusto pang sumapaw sa Diyos. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos
na mapagpasensya o mapagpatawad. Ngunit siya rin ang Diyos na humahatol sa kayabangan. Apo. Ito po ay ang nilalaman ng ating teksto. Mayroon po tayo dalawang pangunahin punto. Ano po? Ang ating unang punto, namatay si Herodes sa kayabangan. Namatay sa kayabangan. Malinaw na ipinakikita ng teksto o na ang dahilan ng pagkamatay ni Herodes ay ang kanyang kayabangan. Hindi biglaan ang kanyang pagbagsak. Ito ay bunga ng pusong unti-unting humiwalay sa Diyos. Kapag ang karangalan na para lamang sa Diyos ay inangkin ng tao, tiyak na darating ang hatol. Ayon nga sa ating teksto sa Gawa Kapitulo 12, versikulo 22, sabi dito, at ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Pinuri siya, pinuri siya ng mga tao bilang nagsasalita bilang Diyos at hindi tao. Ang papuri ng mga tao ay lumampas sa hangganan, ng nararapat. At itinaas pa si Herodes sa antas ng pagka-Diyos. Ipinantay sa Diyos. Sa halip na ituwid ang maling papuri, hinayaan niya ni Herodes, ang kanyang sarili ay sambahin. Natuwa pa siya, Ipinapakita nito kung gaano kadaling malinlang ang puso kapag hinayaan ang sarili na mabusog sa papuri ng tao. Ayon pa rin sa ating teksto sa Gawa 12:23, sabi nga dito, pagdakay, sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Inangkin niya ang karangalan na uuko lamang sa Diyos. Ang katahimikan o pananahimik ni Herodes sa harap ng maling papuri ay isang anyo ng pagsang-ayon. Hindi niya ibinigay sa Diyos ang papuri. Ang hindi pagtanggi ay naging tahasan pag-angkin ng kalawalhatian na para lamang sa Diyos. Dito makikita, na ang kayabangan ay hindi laging sa salita, kundi madalas din sa kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ang iba, pinapatay dahil sa sobrang yabang. Opo, nangyayari yan. Nababalitaan na sa television, pinatay dahil sa makayabangan. Walang masama. Opo, walang masama. Walang masamang mapuri ng iba. Ayon nga sa Kawikaan 27:2, sabi dito, Kawikaan 27:2, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ibang tao dapat. Ng iba. At huwag ng inyong sariling mga labi. Opo. At ito'y tumutukoy sa papuri sa atin ng ibang tao at tapat ukol sa atin. Walang masama. Walang masama na mangarap na maging dakila. Dahil ang mga tao ng Diyos ay dakila. Ngunit, ang Kawikaan 27 ay nagtuturo na ang papuri ay mas ligtas kung nagmumula sa iba at hindi sa sarili. Sa balang salita, hindi nagyayabang. Ang pagiging dakila ay hindi kasalanan. Sapagkat ang mga lingkod ng Diyos ay
tinatawag din mamuhay ng may kabuluhan. Subalit ang kaibahan ay kung ang papuri ay nagiging daan ng pasasalamat sa Diyos o daan ng pagtaas ng sarili. Ayan po. Ang masama ay tanggapin ang papuri at maging mayabang. Ang Diyos ay lubos na kinasusuklaman ang pusong sumasamba sa sarili. Ayon nga kay William Seeger sa Tagalog, ang pinakapuputan ng Diyos ay ang taong ginagawang Diyos ang kanyang sarili. Ang kayabangan ay tahimik na idolatria. Tahimik lang po. Ang pag-upo ng sarili sa trono na para lamang sa Diyos ay malaking kasalanan. Tularan ng halimbawa ni Pedro, Pablo, at Barnabas, ito ang kanilang mga halimbawa. Si Pedro ay tumanggi sa pagpapatira pa sapagkat siya ay tao lamang. Ay makikita sa Gawa, Kapitulo 10, 25 at 26. Nagpatira pa si Kapitan Cornelio. Mataas ang katungkulan ni Kapitan Cornelio, ng batalyong Italiano, hukbong Romano. Hindi ayaw ni Pedro na magpatira pa si Cornelio, Sina Pablo at Barnabas ay nagpunit ng kanilang kasuotan upang itanggi ang maling papuri. Binigyan sila ng mga regalo ng mga tao. Makikita sa Gawa, Kapitulo 14, versikulo 11 at 15. Huwag na natin basahin po. Sabi nga, huwag ninyong gawin yan. Sabi niyong dalawa, ni Pablo at Barnabas, huwag ninyong gawin yan, mga tao rin kami. Tulad ninyo, hindi kami Diyos. Ayan po. Ang kanilang ginawa ay kabaliktaran ni Herodes. Agad nila ibinalik sa Diyos ang karangalan, hindi sa kanila. Samantala si Herodes, happy pa siya nung nung isigaw na parang Diyos na nagsasalita, happy siya. Karangalan hindi sa kanya, kaya nilamon ng uod. Pakinggan ang mga babala. Ang babala ukol sa kayabangan, kayabangan na nagbubunga ng away. Ayon nga sa Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 10, sabi dito, sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Away lang. Ngunit ang karunungan ay nangaturuan maigi. Mayroon at marami, ang hindi natutuwa sa taong mayabang. Ang kayabangan ay nagbubunga ng alitan sapagkat inuuna nito ang sarili kaysa kapwa. Ay nga sa Kawikaan 13, Higit pa rito, tiyak ang kapahamakan sapagkat ang puso mataas ay hindi handang magpasakop. Sabi ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 18, sabi dito, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Ang kayabangan ay tila mataas na tore. Hindi maabot. Ngunit ang pundasyon nito ay mababaw. Kaya madaling bumagsak o mabuwal. Ang ating pangalawang bahagi, pangalawang punto, napatay si Herodes dahil sa paghatol ng Diyos. Hindi lamang kayabangan dahilan ng pagkamatay ni Herodes.
ito rin ay malinaw na paghatol ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nananahimik o nagsasawalang kibo na lamang magpakailaman sa harap ng kasalanan. Lalo na kapag ito'y nagdudulot ng paglapastangan sa kanyang kaluwalhatian at pag-uusig sa kanyang iglesia. Tiyak na tatamaan ang mga lumalapastangan. Ayon nga sa ating teksto sa Gawa 12:23, at pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon matapos tanggapin ang papuri. Ang paghatol ay agaran dumating matapos niyang tanggapin ang papuri. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may takdang hangganan sa kanyang pagtitiis. Hindi niya natiis, lumabis si Herodes. Tulad halimbawa ni Nebukadnezar sa Daniel Kapitulo 4, versikulo 28 hanggang 33, hindi na natin babasahin. Ang pagmamataas ay sinusundan ng pagbagsak na naglalantad ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ni Nebukadnezar sa teksto na yon, dakila na ang Babylonia. Dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito. Siya lamang, sinarili niya. Inangkin niya ang karangalan, hindi sinama ang Diyos. Ano ang hatol? Kaya ang parusa sa kanya, 7 taon siyang naging baka. Damo ang kanyang kinakain. Maaring namatay si Herodes dahil din sa pag-uusig sa iglesia. Inusig niya ang iglesia, hindi niya tinantanan. Gawa Kapitulo 12, versikulo 1, sabi dito, ng panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. Inusig niya hindi pa siya naasiyahan sa pag-uusig sa iglesia, pinapatay niya pa si Santiago na kapatid ni Juan. Gawa Kapitulo 12, versikulo 2. Sabi dito, at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Talagang mainit, sa iglesia si Herodes, at idinamay niya pa si Pedro. At ipinadakip at ipinakulong si Pedro sa Gawa Kapitulo 12, 3 at 2. Sabi dito, at nang makita niya na ito'y ikinatuwa ng mga Hudyo at kanyang naman ipinagpatuloy na hulihin si Pedro, at nooy nga mga araw ng mga tinapay na walang libadura, ipinahanap na si Pedro, at nang siya ay mahuli na siya ay kanyang inilagay siya sa bilangguan, at siya ay ibinigay sa 4 na kawal upang siya ay bantayan na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Hindi hiwalay ang kayabangan ni Herodes sa kalupitan sa iglesia. Ang pagpatay kay Santiago at ang pagkapapakulong kay Pedro ay malinaw na paghamon sa gawain ng Diyos. Kapag ang isang pinuno ay nagtaas ng sarili laban sa bayan ng Diyos, hinahamon niya mismo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kinakalaban niya ang Diyos. Ang Diyos ay nagpaparusa at naghihiganti. Siya ay napanibughuin, Diyos at naghihiganti. Ayon sa Nahum Kapitulo 1, versikulo 2 at 3, sabi dito,
Ang Panginoon ay mapanibuguhin Diyos at naghihiganti. Ang Panginoon ay naghihiganti at puspos sa kapuutan. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya ay nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Nagpaparusa po. Sa 3, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi aariin walang sala ang salarin. Ano po? Hindi maabsilto. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Ang paghihiganti ng Diyos ay hindi bunga ng dalos-dalos na galit kundi ng banal na katarungan. Sa kabila ng kamatayan ni Herodes, ang salita ng Diyos ay lalong lumago ayon sa Gawa 12:24. Datapat lumago ang salita ng Diyos at dumami. Ano po? Ipinapakita nito na walang kapangyarihan ng tao ang makapipigil sa layunin ng Diyos. Sabi nga ni Tomas Watson sa Tagalog na, maaring labanan ng tao ang kalooban ng Diyos. Ngunit, hindi kayang takasan ang kanyang hatol. Maaring suwayin ng tao ang mga paraan ng Diyos. Ngunit, walang sinuman ang makaliligtas sa kanyang makatarungang galit. Bilang panghuli, ang buhay at kamatayan ni Herodes ay malinaw na paalaala na ang kayabangan ay hindi maliit na kasalanan sa paningin ng Diyos. Ang pusong ayaw yumuko o magpakumbaba ay tiyak na babagsak. Gaano man ito kataas sa mata ng tao, ang Diyos ay nanatiling hukom ng lahat. At ang kanyang hatol ay laging matuwid. Kaya ang hamon sa atin ay malinaw. Magpakumbaba at magtiwala sa paghatol ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ang ligtas na daan sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos. Sapagkat totoo nga, ang kayabangan ang isa sa pinakadakilang kaaway ng Diyos. Ngunit ang mapagpakumbabang puso ay kanyang binibigyan biyaya. Tayo manalangin. Salamat po Panginoon Hesukristo sa mga biyaya ang aming tinanggap. Tunay na ang pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos ang unang mamutawi sa aming puso at isipan upang maiwasan ang galit at paghatol ng Diyos. Nawa unahin ang pagpapakumbaba, itakwil ang kayabangan upang mabuhay at magtiwala sa Diyos. Salamat po sa kadakilaan at kahabagan na patuloy nagbibigay kalakasan ng aming puso. Tulungan po ninyo kami kumilos ng may pagpapakumbaba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakalob, ano po, ayon nga dito sa mga gawa, Kapitulo 20:35, sabi dito, magbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina. At alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus, niya siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat po Panginoon sa mga salitang amin pinag-aralan ngayong gabi. Salamat sa biyaya na iyong pinagkakalob sa amin araw-araw na nawa sa aming pagbibigayan, hipuin mo ang puso na magbigay na may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Salamat, Panginoon, sa natapos sa aming pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi, aming itinataas sa inyong harapan upang ito'y pagpalain at magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Sos. Amen. Tayo po'y muling magsitayo para po sa ating huling awitin, Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itataniyak kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuwang pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itataniyak kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Akin po tawagin si Brother Renato para po sa ating pagpanalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga pagpapala ang aming tinanggap na nagbibigay kalakasan ng aming kaluluwa. Tunay na ang kayabangan ay nagiging sanhi ng pagkakamatay ng iba. Kapag lumabis sa panuntunan ng Panginoon Diyos, nawa tumimo sa aming puso't isipan ang hamon ng mensaheng magpakumbaba at magtiwala sa paghatol ng Diyos. Tulungan po ninyo kami na kumilos ng ayon sa inyong pamantayan. Salamat sa lahat na gumanap at kabahagi sa gawain. Nawa ang pagpapala patuloy sumagana sa atin, maging sa online. Ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong dulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makauwi ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.